Yeah. Yeah, we're live, ma'am. Yeah. Okay. Dapat pa lang sa opisina. Good afternoon, good evening, good morning sa inyong lahat mga live po tayo sa Facebook ngayon. Kumusta po kayo? Sana po ay okay Mabuti. kayo. Ngayon po ang makakasama natin ay si Ma'am Faith na nakabase siya sa Australia, Sydney, siya sa real estate property po. So ayan, at pag-uusapan natin ngayon kung gaano ba kahalaga ang mag-invest sa property kung saan man kayo nakabase, kung kayo ba ay OFW or mga Filipino entrepreneurs na nakabase sa ibang bansa, okay nga ba na mag-invest sa property kung saan kayo nakabase or investment sa property sa Pilipinas, saan ba talaga mas okay mag-invest? So pag-uusapan natin ngayon yan at live na live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Pakishare nyo po yung ating mga videos para mas marami pa pong makapanood at sana po ay makapulot ng aral ulit tayo ngayon at mapag-usap at dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay sa investment sa property. So ito pong segment na to ay Tala Property Investment. Ayan, umpisa na po na natin at huwag natin patagalin. Kausapin na natin si Madam Faye na galing pa ng Sydney. Hello sa mga taga-Australia na nanonood ngayon. Maraming salamat at welcome sa show, ma'am. Kumusta po? Maraming mabuti. Magandang gabi sa inyong lahat, sa inyong mga subscriber, and of course, everyone all over the world na nanonood sa atin dito sa ating live communication dito sa Global Success Stories. I've been here 47 years. Grabe. Yeah. I came here when I was 20. Okay. So tell us ma'am, paano nagsimula? Saan ba po kayo sa Pilipinas lumaki? At tell us about your childhood. Alam niyo po, ako ay pinanganak sa Samar. Pero kami po ay napaka-pobre sa Samar, Salcido, Hagnaya, Barrio Hagnaya, Samar. But when I was in my, I think I was about 7 years old, dinala ako sa Maynila ng ate ko. At doon yung buhay ko kung saan-saan po ako. Naging foster child po ako dyan. So I've been everywhere sa Pilipinas. 3 pamilya ang tinirahan ko dyan sa Pilipinas. And then sa Project 4, isang squatter area. Tapos when I did my second year primary sa Project 4, third doon sa Angeles City, doon ako nagtapos ng primary. At yung mga koronel, inampon nila ako. Nadala ko doon ng ate ko. Naiwanan ako ng ate ko nung siya ay nakapag-asawa ng Amerikano. Ganun ang naging buhay ko. And then from there, napunta ako ng Tondo at naging Tondo girl ako. 4 years ako doon. Tapos ng first hanggang 4th year high schools. As you know, pobreng-pobre lang po kami sa Pilipinas. Okay. So kailan dumating yung opportunity, ma'am, para Nagkaroon ako ng kapenpal na isang Australiano when I graduated from high school. Tapos na-meet ko itong Australiano sa isang lugar sa Sikatuna Village just by accident. Yun, dinala siya nung pinsan ko sa Sikatuna Village and I happened to be there. May supposed to be makikipag-date ako sa isang Pilipinos. No, alam nyo naman sa Pilipinas, meron tayong mga nanliligaw, pero hindi ako sumama sa kanya. Hindi ako sumama sa Lunita. Sumama ako sa isang Pilipina na inimbita ako sa isang lugar sa Sikatuna na may pasayawan. And that's where I met my husband. Penpal ko siya. Galing. So lalo nasa Pilipinas siya dati nung nag-meet kayo, tama? Okay. Pwede ba akin na yung address, and I would like penpal. Mahilig ako ipag-penpal sa wakasan. Nung ako'y high school. Okay. So yes, that's how it Okay. started. So hagad kayo. Yes. No, I was studying 1 year sa UST. I was studying nursing at University of Santo Tomas. Tapos nagpakasal ako sa kanya, but
hindi pa tapos yung first year university. So sabi ko, I would like to finish that, and then kinasal kami Pebrero, by April sumunod ako sa kanya. And I Wonderful. told him na I will marry you on the condition na pagdating ko sa Australia, mag-aaral ako ng nursing. Sabi niya, yes. But that time, in 79, anong Pilipino dito, walang gaanong Asian dito sa Australia. So it was really hard, and it was hard to understand the dialect itself. Nagtrabaho na lang ako sa pabrika. But I Okay. was 5 taon ako nagtrabaho sa pinasukan dito. Did you actually finish your studying for nursing or hindi na? No, alam nyo naman, first year college lang ako in Australia. High school is 12 years. So they wanted me to do one more high school. Inasabi ko, I'm too old to study high school. But Okay. akala ko matanda na yung 20 years old. Hindi pa palang matanda yun dito sa Australia. So, Yes. So, ng no, nursing. hindi na. Hindi Okay. na. So, kailan At dumating saka, yung ko yung Mhm. mahilig ako mag-aral. Okay? So, sabi ko Yeah. sa ex-husband ko, I want to study kasi gusto ko ngang mag-opisina. Sabi niya, no, you don't worry studying. Pero hindi ko siya sinunod. So nag-aral ako Mhm. ng receptionist. And natapos ko yon, nag-aral ako ng basic computer na yun ang maganda kong pinag-aralan dahil yung basic lang, nakapasok ako sa isang insurance company. And that's where, but still, kahit nag-opisina na ako that time, napakababa ng I was a sortographer. Mga document na pumapasok sa BUPA or sa insurance company na yun. Ako yung nagso-sort from A to Z. Pero gusto ko talagang mag-aral sa gabi. Gusto ko lang mag-aral. I wanted to study team leadership. I want to become a team leader in the company. So nag-aral Galing. ako. And then, there was this guy sitting next to me. Sabi ko sa kanya, what do you do? Sabi niya, real estate agent daw. Sabi ko, ang unang tinanong ko, how much do you earn a year? Sabi niya, that was in 1996, okay? Sabi niya, last year, which is 1995, kumita daw siya 120,000 a year. Wow. So sabi ko, Wow. my God, itong mama, hindi gaanong marunong mag-English and he's making 120,000 a year. So sabi ko, mali itong pinag-aaralan ko. Kailangan mag-aral ako ng real estate. So I studied real estate, business management in real estate, diploma. Then on Galing. weekends, I work as a receptionist sa isang real estate agent. With what I usually do, nakikinig ako kung anong pinag-uusapan ng boss ko. What about yung mga square meters, yung mga ganon, naririnig ko yun. So, ganon, doon nag-umpisa. Nagtrabaho muna ako as a receptionist on weekends, Saturday, Sunday. In short, naghiwalay kami nung asawa ko in 92. 3 anak ko. So, naging single mama ko. So, I need to keep on studying, working different types of job. Yun ang naging ko dito sa Australia. Ang galing. Kaya I Grabe. need to work hard. Yung receptionist, even though I was working during the day, 9 to 5, 5 days a week, nag-aano pa rin ako ng Saturday, Sunday para lang maano ko yung 3 kong anak. Kasi dito sa Australia, if you want to kung gusto mong hindi magtrabaho, pwede. Kasi bibigyan ka ng pera. But I didn't want to do that kasi sa lublog ko ng anak. But Galing. I was happy working and making, I think that time, I was making dollars a week. And I could have made at least $1,000 a week just being Grabe. on that Centrelink payment. Kasi maraming anak ko 3. Including me. Siswelduhan ako ng gobyerno. But I didn't wanna do that. I just keep on doing that type of work. Marami akong trabahong pinasukan dito. Nag-waitress ako. Kasi nga, naging single mom ako in 92. Yung 3 anak ko, 2, 6, and 7, nung ako'y maging single mom. So, I needed to think of something na kailangan na umunlad yung buhay na. So that's what I've done. I studied real estate. If this man can make 120,000 a year,
I can do Mhm. the same. So that's what happened. Galing. So yun yung I'm naging ano, instead parang sa inyo yung naging motivation. Sa akin kasi yes. napakaimportante bilang isang, tayong mga Pilipino na sa ibang bansa. Sa akin talaga, I agree what you did ano, personal developments kung may gusto kang ma-achieve, aral ka Yes. na mag-aral kung ano man yun at maging expert ka at potentially yan yung magiging negosyo. So, Yes, totoo balikan lang yan. natin ma'am, napakaganda ng ginawa mo. Talaga namang so inspiring already for us, personally for me. Kasi ako, isa rin akong isang katulad nyo na pag may gusto kong gawing bagay, kailangan mong pag-aralan. 'Di ba? Sabi ko nga, I invest money in time, in energy to that, to Yes. personal development para may mga matutunan pa tayo ng mga ibang bagay na hindi tinuturo Tot sa eskwelahan. So, Tama, balikan totoo. natin yun ma'am. Napakahalaga no. So, you're working as a nasa opisina ka, an admin, tama? Tapos nag-aral kayo ng sa property Sa investment, gabi, sabi niyo nga. sa gabi. Oo. Yes. So, balikan natin yon. So, habang nagtatrabaho kayo, nag-aaral kayo para dito sa real estate things. Natapos niyo po ba 'to? May qualification o may course ba talaga kayo tinapos Of dito? course, yes. Yeah, You ang cannot galing. work, you cannot open up a business unless you did Wow. business management. So I did that. Okay. I did that Yeah. for 3 years course sa gabi, but Mhm. I finished it in 2 years because sabi ko nga sa'yo, mahilig akong mag-aral. Kung Mhm, mhm, ano-anong mga pinag-aaralan ko, computer, kung anong sinabi mhm. ng boss ko sa insurance company, "Would you like to learn something?" Because I always wanted to learn. So, Galing. nagamit ko 'yun. To be honest with you, yung 3 years naging 2 years lang. So that's Mhm. what it really helps. Nagpaano No, muna kayo? no, So, sabi ko tell us, nga, tapos niyo na yes, yung pag-aaral niyo okay, sa business, ika nga yes, business management, yeah, from okay. work to business. Yeah. Mhm, mhm. Yeah. So sabi niya naman gano'n, "Sigurado ka ba, Fe?" Sabi ko, "Yes, Mhm, I can do it." So mhm. sinubukan niya ako. Dito sa Australia, if you're in real estate, kailangan magaling ka mag-list ng property. Listing is the most important thing sa real estate dito. You Yeah. need halimbawa, gusto mong magbenta ng bahay, we as real estate, we need to list your property, and that's the main thing if you want to succeed. List, list, list lagi. Don't stay Mhm, in an office, you have to go out, and mhm, that's what I've done. Nung umalis yung mama, sabi ko sa boss ko, "Subukan mo ko." So, umalis ako sa pag-oopisina ko sa insurance. So, I mhm, tried it, okay? mhm, Nagtrabaho ko sa kanila ng 1 year, but sabi ko nga, dito sa Australia, 'pag hindi ka magaling mag-list ng property, they will kick you out, okay? They will mhm, kick you out. 6 months nawalan ako ng trabaho. So, nag-apply ako kung saan-saan, lumipat ako ng lugar. May yung naging kaeskuwela ko sa pag-aaral ko sa gabi, meron siyang, company na dito sa Blacktown area. Blacktown mhm, area is the that's the biggest community of Filipinos. hmm, Even though I've been in Australia that time more than 20 years, hindi ko pa nararating ang sabi niya, "Fe, why don't you just come and work for me?" Sinubukan ko yon. So, I went and work for him, and guess what? Ako dun sa lugar na yon. And when I stopped on this place called Groote Hill, which is a mhm, suburb here in Sydney, in part of Blacktown area, mhm, pagbaba ko sa kotse, alam mo para akong nasa Pilipinas. mhm. So many Filipinos and okay, so tinanggap ko yung kanyang offer, and that's where really I started selling properties. And sa isang buwan naka naka kumita ako sa boss ko, for my boss, kasi may sweldo ako. Dito meron kang retainer, ibig sabihin Mhm, mayroon mhm, kang, pero 'pag nakabenta ka ng worth 30,000 or what, bibigyan ka nila ng extra commission, okay? So mhm. nakabenta ako, my God, one time binta ako $50,000 sa isang buwan na commission. Sabi ko, "My God, so if I can make that much money for my boss, what more kung talagang sarili ko yung kumpanya." Okay? So So that was that's a how it commission. started. So
Yes. Okay, so you started that sa Filipino community po ba yung mga naging kliyente niyo? Natulungan niyo yung mga Pilipino Yes. magkaroon ng Yes. bahay sa Australia? Ang galing naman. Yes. Time. Mga I've been doing this for 24 years as my own aha. company. So siguro marami na. Kasi that time, I was the only Filipina Mhm. real 20 estate years in ago, that 25 area. years ago, o 20, 25 years ago. yes, yes. Wow. No, more than 20. I've been doing real estate since 1999. But in my own business, it's my 24th year. So, Yes. Asian Hindi, din ba 'to? he was Yugoslav. Yugoslav. Okay. Yes. So, He nakita niyo can hindi hardly masyadong speak marunong magsalita English. ng Hindi pa English pero gaanong hasa sa English. I think he's only been in Australia for 2 years. Yes. aha. At Yeah. kumikita ng 120 kumpara sa'yo na magkano 20,000. sa'yo? That was in 1995. Yes. Kaya sabi ko sa sarili Wow, ko, kaya umalis galing. ako sa 1999, umalis talaga ako sa insurance company. Mhm, Sinubukan ko, but it wasn't, hindi madali. Okay? Kasi mhm, you need to, dito, sabi ko nga, empleyado ako nung isang, it's called mhm. LJ Hooker. LJ Hooker is a big franchise company. Yeah. So, pagpapasok ka, kailangan hindi ka mag-i-stay dun sa opisina. Pumasok ka lang para mag-report, and then you need to go to, halimbawa, sa Makati. Ng Mhm. street dyan, kumuha ka ng mga street dyan na lalagyan mo ng mga flyers every day. From 9 to 11, ano ka ng time every day Mhm. na magdo-door knock. Hindi Yeah. madali, okay? Mhm. Do-door knock, and then put your name down sa mga bahay-bahay, tapos you introduce yourself that you're the agent, book ka lang. At ang nakaganda, dahil nga ako lang yung Pilipina that time, so yung mga Mhm. Pilipino na gustong magbenta ng bahay, syempre, ako ang pupuntahan. So my boss was really lucky to have me. Galing. Galing. Balikan natin yung obviously yung struggle to ngayon kung nasaan na kayo ngayon. Yung kumikita ba dati na 300,000 a week o $300 a week? Magkano na 300 kinikita sa isang linggo nga? pag-usapan. Wag na lang i-disclose yung But, eksaktong amount sir, para lang to sabihin ko na inspire sa inyo, ilang figures na lang. sabihin ko na sa inyo, nakapagtayo ako ng isang bahay. Mhm. Nakabili ako ng kotse na gusto ko. Mhm. And yes, yun. Kaya siguro natupad ko lahat yung gusto kong ma-achieve sa buhay now, because of that hard work. So in terms of yung investment ma'am, para lang din sa kaalaman at sa 'di ba, sabi ko nga ang daming nadidinig natin sa investment daw ng property. Ang isa obviously mahal, 'di ba? Sabi nga nila mali, may mga nagsasabi na mali yung investment sa property dahil daw kung may pera ka, bakit mo i-invest sa bahay at liability lang 'yon. So dapat daw nagka-cash flow. So ngayon pag-usapan natin ma'am, in your opinion, sa experience niyo ng 26 years sa real estate business, ano yung nasa-suggest niyo parati sa mga Pilipino? Kasi nga 'di ba, diyan sa Australia more or less parehas ng dito sa UK 'yan, 'di ba? So Yes, rent yes. ka or bumili ka ng bahay, yun yung option, or yung perang naipon mo, invest ka ng iba pero hindi sa bahay. Pwede business, pero Alam mo, bakit ine-encourage niyo sa bahay? Bakit sa bahay mag-invest ng pera? Ano yung advantage pag nag-invest ka ng pera sa bahay? Mhm. napaka-importante na mag-invest kayo sa bahay. Okay. Example po, bilang isang single mom, Mhm. palagay mo kaya kung hindi ako, ikwento ko sa inyo, nung iwanan ako ng asawa ko, 3 Mhm. anak ko, 2, 6, and 7. May Mhm. roon kaming isang bahay na luma sa isang lugar na hindi kamahalan. Yeah. Alam mo ba, siguro kung hindi kami bumili ng asawa ko, yung bahay na uupa lang kami, sayang yung pera na binabayad niyo lang. Mhm. And you know what? Yung bahay na yun, naging simula yun kasi binili ko lang ng 49,000, tapos bininta ko ng 245,000. Yung 130,000 na yun ang ginamit ko sa pagtayo nito. I Pagitan. think 1983 namin inano yun, Mhm. 1983 namin binili. Nabinta ko, I think 2002, kasi nagtayo ako ng business ko 2002 eh. So 10 years Nabinta ko later, para yun more or na, less 10 taon after yeah, bago mo na kumita ibenta ako at least kumita ako. But halimbawa ngayon, Mhm. Mhm. binili ko yung lupa, Mhm. 150,000.
Mhm. Alam mo ba na pinadalan ako ng sulat ng gobyerno, kailan lang, last week, ang lupa Mhm. is worth over 1,000,000. Yung Already. bahay na Just the land tinayo pa ko lang. yeah, 'di ba? Mhm. 150 ko lang binili tapos naging 1,000,000 na. Ang laki Mhm. ng Yung kinita. bahay? So, yung bahay, well, yung bahay na ngayon, nung ipatayo ko yung bahay ko, Mhm. ang worth lang that time nung 2000 nakakahiya Hindi dito. po, kasi nandito po tayo para pag-usapan yung totoo, at O saka sige, para mag-inspire na nung Pilipino na nung mag-invest sa property kung may maganda ba talaga yung investment sa property. Sana ito nung makatulong. itayo ko yung bahay ko, umutang ako ng 400 para ipatayo kasi ang budget lang dapat 250, 250,000, okey? Mhm. Pero dahil Mhm. gusto kong sabi ko dream home ko na, kailangan humiram Mhm. na ako ng malaki-laki. So, Mhm. humiram ako ng gano'ng halaga, okey, para ipatayo. So, kung ang bahay I mean, bahay at lupa, yung Mhm. lupa 150 lang tapos yung bahay 400 lang. Mhm. Ang bahay ngayon, yung worth ng bahay na yun is mga around 2.6. Wow. So, altogether, house and lot is nasa 3+ million, almost Close 4. to 3 na kasi yung airport malapit ng Mayari dito malapit lang sa likod ng 10 minutes away kasi magkakaroon ng dalawang airport ang Wow, Sydney. So, galing. yun ang kaya hindi alam mo, sa atin lang may mga Mhm. tao na gusto nila bumili ng cash, ng Yeah. bahay, pero Mhm. napakahirap napakahirap mag-ipon ng mga halimbawa that time ng mga 300 o 400,000, napakahirap. Kaya kailangan Yeah. humiram ka ng pera. Yung pera Yeah. na yun you know, alam kong yung interest, may interest Hmm. pero sa palagay mo Hmm. as a single mom, kakaroon ako ng bahay na ganyan? Kung ako'y nagtatrabaho lang sa isang kumpanya, aasa lang ako sa sweldo, hindi ko Mhm. maitatayo yung hindi ko mabibigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. 4 ang anak ko nga, 4 na Galing. ang anak ko, puro lalaki. Kasi nung maghiwalay yung mister Mhm. ko, iwanan ako, Mhm. nagkaanak ko ng isang lalaki. But lahat naman sila awa na napalaki ko lahat sila. May mga natapos Galing. natapos din yung isa real estate agent din, pero ayaw na Mhm. niyang mag-real estate. Alam mong mga bata dito sa Australia, it doesn't matter kung anong trabahong let them Mhm. be, yung Yeah. gusto mo, okey? Kasi gusto ko sana yung bunso ko, siya na lang mag-take over nung business ko sa Mhm. kanyo. So, you Mhm. need to really work hard as well. Pulis, nasa dog squad, may anak akong occupational therapist, yung panganay ko tapos ng business management. Gusto lang niyan sa isang warehouse it's okay, you know? Hmm. 4 ang anak Galing. ko. Well, Ano talaga yung mag lalo na kung may well, advice ko sa kanila, bumili Mhm. sila ng bahay, magtipid sila, bumili sila ng bahay, napakaimportante. Yung porke, may utang ka, hindi niyo kayang bayaran or what, you can do it. If I can do Mhm. it, you can. Especially kung kayo'y nasa ibang bansa, napakaimportante na mag-invest ka. Itago niyo it's always good to Mhm. think about your future kasi you can do it. Mhm. 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 Ang galing. Mhm. Mer Mhm. Hmm. Mhm. Yeah. Mhm. 15 so landlord siya. So pinauupahan niya yung may mga tanong din na gano'n. What do you suggest on that? What is your view of well investing in the Philippine property? Well, sa'kin, because I've been Hmm. here for 47 years and I Mhm. really realized na talagang alam kong maraming mga real estate na pumunta dito sa Australia galing sa Pilipinas, and I know lots of our people bought properties in the Philippines. I mean, siguro kung hindi nila na kayang bumili ng property dito sa ibang bansa, I think Hmm. they should invest in the Philippines.
Mhm. Kung hindi nila kaya kasi dito wala ng property below $1 million, eh. Mga units, yes, pero kung yung mga bahay na may mga lupa, wala ng Hmm. below 1 million, lahat pataas na. So I would say kung hindi nila kayang mag-invest dito sa bansang 'to, kung sila ay kaya nila sa Pilipinas, yeah. Mhm. Okey. Pero mas mataas ang growth ng property dito sa ibang bansa. Madaling tumaas ang value ng property sa Mhm. overseas. Okay? Yeah, So ang yun ang nakikita lang payo kasi ko. natin 'di ba, parang sa akin, in my opinion, 'di ba, parang kasi ako we have investment naman din sa Pilipinas ng property. But then, Yes, ang yes. nakikita kong karamihan sa ating mga kababayan nag-i-invest sila sa property sa Pilipinas hindi para tirhan or siguro maaari bili ka ng condo unit man 'yan or kung bahay, pero dapat siyempre nasa abroad ka, paupahan mo na lang muna para at Yeah, least yeah. kung gano'n. Opo. Hindi. 'Di ba? So kayo po ba mismo personally mayroon kayong investment sa property sa Pilipinas para parentahan niyo o wala na? Wala na kayong balak umuwi kaya talaga mas pinili niyo Alam diyan niyo, mag-invest na lang sir, sa Sydney? Mm. lahat po halos na kami nasa ibang bansa. Mm. Mayroon naman pong mga lupain dun sa probinsya, hindi Mhm. na po ako nag-invest diyan sa Pilipinas. Yes. Okey, okey, Yeah. okey. So, galing. So, ang tawag dito, ma'am dun sa ano, in terms of, sa tingin niyo ba, sa Australia may pa yung isa nga na sinasabi niyo, imbes na mag-invest lang dun sa tinitirhan niyang bahay, nag-invest pa siya ng mas marahan niya, Yes, which yes. is business. Ay, alam niyo po, kasi Oo. dati 5 yung 5 dati, pero Mhm, dahil magiging developer dapat ako. Kaso mhm, nakisosyo ko sa 2 tao. Hindi mhm, maganda makisosyo minsan kasi 'pag halimbawang wala silang pambayad, ikaw lahat, being a single mom, mhm, hindi ko nakayanan na ano, pero dati, mayroon akong kasama na yung bahay ko. Dati mhm. mayroon pa akong 4 dati pero pinagbebenta ko na yun. I'm 67 Okey, years old. So hindi ko na okey. kailangan pang mag-ano na kasi I think I'm okay. Madalas sa Yes. magkano yung share profit, dapat yun from day one alam mo na para at least yung expectation mo. But then, the chances are, lalo 'pag tatlo, business partner. So yung partner niyo ma'am, yung partnership niyo sa business na tatlo kayo sabi niyo. Hindi, So do'n how sa ano, kasi magiging hmm, developer, bumili ako ng 2 ganito yon. yes, tell Nung us about ano. nagtatrabaho ko sa isang kumpanya sa LJ Hook, sa isang company Mhm, dito sa Sydney, meron yeah, akong pinuntahan na Pilipino na businessman. Ano siya, mhm, he was an accountant. Because I was new in the area, nagpakilala ako. And then nung hmm, magpakilala ako, sabi niya meron daw siyang property na binebenta. So alam ko na when the land is very big, halimbawa mhm, 2,500 square meters, I know it's a development site. mm, Sabi niya binibenta daw niya sa isang doktor at tinanong mhm, ko kung magkano. So sabi ko, "'To imbis na ibenta mo dun sa doktor, sa akin na." So yun, mhm, in short yun, 2. Kasi nga 2,500 square meters, mayroon akong I mean, I know siguro this is a bit personal. Yung dalawa mhm, kong ka-partner wala sila ng mga property kasi nga nagsipag-divorce, naanuhan, mhm, nawalan na ng mga mhm, property. So ang ginawa ko, yung equity ng isang property ko, ginamit ko yun para bilhin yung property na yun. Pero hindi mhm, naman ko binili ng cash, gumamit lang ako, I think kumuha lang ako ng mga 70,000 dun sa property ko para ibili dun sa dalawa. So yun, mhm, nakipag-partner ako. hmm, Dalawang dalawang ano yun, 2 bahay, siyempre gusto kong patayuan ng 8 townhouses, mhm, pero hindi natuloy kasi 'pag hindi yung 'pag walang pambayad, ako lahat ang nagbabayad. In the end, bininta ko I tapos see. sabi ko nga, hin hindi, wala na akong mga gano'n. But that was Mhm, supposed to be my ano, magiging developer ako kasi alam ko na kung yung lupa mhm, malaki, mhm. what you can, do with the property with that big land, Mhm, partner. tama. Meron din naman mga nagsa-success pero 'di ba, na Meron mga din. magkakaibigan pero as I would say na dapat sa akin in my opinion kasi ako maraming beses na rin tayo nag-start ng may mga partnership but then, mga kaibigan natin pero
Minsan talaga hindi nangyayari kasi siguro ang napansin ko kulang personally yung, ating ano, how we gonna market, ano yung task mo, ano yung task ko na zero investment. Minsan kasi puwede naman zero investment kung especially kung service provide yung, yung ginagawa. But Totoo anyway, 'yan. service provider ka, not necessarily malaki investment. But then on the other hand, 'pag success yung isang negosyo, kung may partner ka, dapat from day one alam mo na, "Oh, ito iyon yung magiging trabaho, ito yung magiging trabaho ko." Dapat from day one alam na yon para at least hindi tayo Tama. nagtuturo, "Ba't hindi gumalaw? Bakit walang benta? Bakit walang gano'n?" So yun lang yung natutunan na, mas maganda na yung, i-close yung kumpanya pero yung kaibigan mo pa rin hanggang ngayon. So, okey ma'am, sa tagal niyo na diyan sa Australia, ano yung nakikita niyong kadalasan biggest mistake ng ating mga kababayang OFW sa tingin niyo lang? Well, yung ibang mga kababayan natin, Hmm, yung iba i dinadala pa rin nila yung ugaling Pilipinas, mhm, and I always said to them, lalo na alam mo, 'di ba, mhm, nasa management ako ng mga properties. I manage over 100 properties. mhm, So, sinasabi ko lagi sa ating mga kababayan dito, alam mo, if ever one day you become successful or whatever, puwede hmm, ba, 'wag, you know, I just be humble. "Oh, ako ang may-ari." Kasi dito sa lugar na pinagtatrabahuhan ko, maraming mga business diyan na Pilipino. And mhm, sometimes I would have coffee next door, may dumadaan, "Oh." mhm. Parang low-key lang ano, parang gano'n. Tama, tama, tulungan, totoo 'yun. Mhm, Iba nandito na, mhm, hindi pa rin ginaano pa rin yung ugaling Pilipino. mhm. So, I'd like them to really work hard, you know? Yeah. Smart, eh. Maging Mhm, smart sila sa kanilang mga gagawin sa buhay kasi so they can make it here. Kasi if I can do it, I'm a foster child, anyone mhm. can do it. And hindi rin ako tapos ng university sa Pilipinas, but yung mga pinag-aralan ko dito, it's more than what the university graduate. I Yeah. studied law as well, pero hindi ko nga lang natapos. Mhm, mhm. Nag-aral ako ng pagiging abogado 2.5 years dito, but I'm hoping to finish it, but at sa ngayon 'wag muna dahil I had, Mhm. issues Yeah. na mga but Mhm. it's hard work. Kailangan talagang maging smarte tayo. We can do it through hard work in being smart. So, dun sa gusto magsimula na pumasok sa pagiging ano, real estate investment or 'di ba, na business, ika nga. Saan dapat sila nagsisimula? Kung ikaw gusto mong pumasok sa property business, saan ka dapat magsimula? Bukod dun sa ginawa mo na pinag-aralan muna, at the same time nag-aral, nagtrabaho dun sa mismong ano, kasi ang ganda no, mag-aaral ka, tapos 'pag alam mo na, pagtrabahuhan mo muna para medyo mas maliit yung risk. Kasi hindi ka muna mag-i-invest ng pera, eh. So, para sa akin tama yung procedure o yung ginawa niyo na mag-aaral muna ako dito, 'pag alam ko na magtatrabaho muna ako sa kumpanya, kung ano yung gagawin para ma-master mo lahat alam mo na. Pagka ngayon may pera at naipon mo na saka ka mag-invest. Ngayon 'pag nag-invest ka, yung risk medyo low na kasi nga alam mo na yung ginagawa mo, 'di ba? At Tama, saka baka marami ka na ring connection that time. So kayo, yes. ano yung masa-suggest niyo dun sa mga magsisimula pa lang na Gustong gustong pumasok magsisimula. sa real estate, Well, ano, well, business? dito sa Mm, Australia, bago ka maging hmm, real estate talaga kailangan pag-aralan mo muna. You need to mhm. get your certificate or diploma para maging licensed agent. Kasi kung Mhm, in okey. real estate, don't just Hmm, think about the money itself. mhm, Kasi maraming nagbukas ng mga real estate dito na ang iniisip lang nila yung commission nila. Hindi nila mhm, iniisip yung it's a win-win situation na dapat yung client mo hindi mo maaagrabyado. Kung mhm, ang iniisip mo lang magkapera, mhm, magka-komisyon, don't do it. Okay? mhm, Kasi hindi ka magiging successful. Kasi sabihin ko na sa'yo, maraming nagbukas dito hmm, ng mga real estate, but because yun nga, yung iniisip lang nila na sila lang ang magkapera, magka-komisyon ng malaki or what. No, you wouldn't last. Alam ko dahil dito sa lugar na
pinagtatrabahoan ko, there were so many Filipinos na nagbuka. Mhm. One, she opened up right in front of a very big shopping center. Very nice office. Within Hmm, 6 months, it bumagsak. closed down. Tagal niyo na umabot ng how many years, ma'am? 25 years in, 24 years. in Well, I've business. been in my business 24 years. Yes. But Grabe. in the whole real estate 20. Ano sikreto para umabot ka sa 25 years almost in business ng sa property investment? Ano sa tingin mo yung naging sikreto niyo? I would say the secret is yung pakikisama sa tao or client. You need to put them first. Wag yung Mhm. sarili mo. Kasi kung sabi ko nga, kung gusto mo lang yung kikitain mo, ba? Dito sa lugar ng Mhm. Blacktown, that's where I work, okay? That's where the Mhm. area, the whole of Blacktown, that's where the biggest Filipino community in Australia. Mhm. Kahit yung may mga tenant akong mga estudyante na sabi ko mag-ipon kayo para makabili kayo ng bahay. And you know what? Kung ang commission ko babawasan ko ng 5,000, I will do it just for you to be able to buy. It's a win-win situation. Mhm. In my Mhm. mga tenant akong mga naging mga estudyante dito na nakabili ng bahay. And Yeah. I would sacrifice my para kung kukulangin ka ng mga 2 o 3,000, I will close that deal. Yaman ha, don't think I'm rich or what. No, I'm just an ordinary single mom, you know. Kikilala ka hindi because, sikat ka or what. Makikilala ka because the help you did to your own people, yung mga Pilipino. Yun, Galing. yung client mo. Alam mo ba yung referral business? Yan ang napaka-importante sa isang business. Yung i-refer ka ng, do you know that I haven't put signs? Yung halimbawa, I Mhm. haven't done that for maybe 3 or 4 years because I can rent your house maybe within a few days or a day because people Galing. like Mhm. bahay. That's how Galing. my name because yung pangalan ko na Faye Hayward gusto kong alagaan. Hindi porke ako'y sikat sa pagiging real estate. No, I want to help and I want those people na tinulungan ko yung ano ba, yung manatili na maganda yung thinking nila sa Relationship. akin. 'Di Mhm. ba? So Legacy. yun, Legacy, ika nga. napakaimportante sa akin yun. Yes. Galing, yeah. Okay, so ang ganda nun ma'am at talagang I 100% agree what you said ano, dun sa, napakaimportante nung experience nung kliyente mo na hindi pera yung hinahabol. Kahit naman saang negosyo, kahit naman anong negosyo, importante talaga yung reputasyon dapat napapangalagaan at the same time, very important na yun nga, siguro yung pagtulong. Para sa akin yung the more tumutulong ka sa mga kahit hindi sa ating kababayan, pero mas maganda nga pagka mga kababayan nating Pilipino yung natutulungan. Dahil yan talaga yung magre-refer sa'yo na you don't need to do the market anymore kapag marami nang No. nagtuturo at nagsasabi sa'yo na ikaw ay tumutulong sa ating, mga kababayan. Yun na yun mismo. So, balikan lang natin yun ma'am ano. So, sa ngayon, ibang-iba na, 30 o 25 years ago, yung mag-listing ka ng property, wala pang Facebook, online masyado, wala pang internet. Ngayon, ina-apply nyo ba in terms of listing yung, technology? Usapan natin yung sobra 'no, dahil ngayon, ang galing na ng, at the same time, AI, 'di ba, in the next few years time, ibang level talaga, 'di ba? 'Pag wala kang website ngayon, wala na, eh. Totoo, Hindi na puwede yung totoo. 20 years ago walang website, I don't know. How do you actually market before? Well, of 25 course, years ago, 'di ba? 25 years ago, of course, I used to have, kasi dito sa Australia, there's 2 biggest sites, Hmm. realestate.com and Domain. I used to have Mhm. both of those, pero in Listing. newspaper, we used to have the newspaper, but now wala na rin yung news. I mean, there Mhm. is still maybe 1 or 2, but I used to advertise all the time on those sites, okay? At Mhm. saka Mhm. yun nga, yung sa newspaper. Yun at saka sa mga flyers, I drop flyers on every houses. Sabi ko nga noon, 'di ba, nagdo-door knock ako, naglalagay ako ng mga flyers sa bahay-bahay, ganun Mhm. noon. But now, of course, it's all, Digital. technology. Yes, it's Oo, all digital digital. na lahat. Yeah. Yeah.
Okay, do you apply AI ba sa iyong system, sa business mo ngayon or Alam mo, you don't need to yung be mga technical pero ngayon marami nag-o-offer ma'am. I mean isa dito sa amin ngayon ito, mapag-usapan lang natin. Ito yung parati kong sinasabi, lahat tayo na nagkakaedad, hindi tayo diyan lumaki sa technology. Pero in my opinion, ngayon, 'di ba, kung gusto mo talagang mag-grow pa, in the next level, kahit anong negosyo, ngayon nag-o-offer kami dito sa ito hindi sales to ma'am, I'm just gonna mentioning yeah, this one ano, tama yung hindi naman tayo lahat mahilig pa sa, "Uy, kailangan pag-aralan kasi it will take times pa to study." O how gonna implement this one to my business, yung AI. Sa akin ang parati kong sinasabi ngayon, may mga technology, ibigay natin sa expert 'yan. Wala kang time mag-aral pero not necessarily na hindi mo na lang yan i-apply sa business mo. In my opinion, kung hindi mo alam, huwag mo nang pag-aralan pero may mga taong gumagawa na kayang ilagay yung sistema o i-apply ito sa business mo kung ano man yung negosyo mo. Yung automation system ngayon, sobrang galing. Ang galing. Ang galing nung AI para makatulong pa mag-level up pa o mag-skill up pa yung businesses. So para sa mm, akin, kaya nga tinanong ko sa inyo ngayon, may obviously from flyering, hindi na uso yung flyering, from hindi newspaper, na, wala na rin hindi masyado. na. So ngayon, ang ginagawa sobra digital pero in terms of replying for the messages and everything, pwede nang gawing automation. At the end of the day, human touch importante pa rin pero at para sa akin mas mapabilis yung paglago ng negosyo. Not necessarily kailangan mong magaling sa technology, pero dapat mayroon kang ganun sa business mo, i-apply mo sa business mo. Ngayon, dito sa amin sa Global Success Stories, ito po yung nakita ko na opportunity para tumulong naman sa ating mga kababayang Pilipino. Kami po yung nag implement at naggumagawa ng business system na automation. So kung may mga Okay. nanonood at nakikinig na gustong magkaroon ng sistema, yung business nila, pwede po natin yung buuin. Kahit nandito po kami sa London, lahat po to digital. So offer po kami ginagawa ngayon yan. Dati kung itong sistema na ginagawa ay sobrang mahal, nowadays dahil sa technology hindi na rin gano'n kamahal. Pero 'yun, Okay, sa akin I would yes. suggest sa lahat ng mga nakakanood o oo, hindi mo kailangan maging ano, magaling sa technology. Ang importante lang i-apply mo yung technology sa business mo para mas mabilis pa So you okey? offer those type of ano service? So sa ngayon tapos may mag-i-inquire instead of you replying for response, puwede nating automated 'yun. So lahat 'yun nakalagay dapat sa landing page. 'Di ba, parang gano'n. So may proseso 'yun pero kami binubuo namin yung system. Ayun po Okay, yung ginagawa namin ngayon, oh. okay, Pag-usapan that's natin 'yan great. offline kung interesado kayo mamaya ma'am puwede nating pag-usapan 'yan at, Yes, of sana 'di course. ba makatulong Yes. tayo at kung may mga kilala kayong mga business owners na nandiyan diyan sa Australia, puwedeng-puwede po natin gawin 'yun ng ano, online sa lahat ngayon. Ayun 'yun, puwede nating pag-usapan later on. So gano'n lang po. Okay, Anyway, ang isang oras, malapit na tayong mag-isang oras, oo. At, that's good. sobrang Have you salamat been sa to time niyo. Sydney? Have you Not yet, but gusto kong pumunta actually nasa lineup namin 'yan this year. Oo, gusto namin magpunta sa Australia para mag-interview ng in person pa tayo maya-maya no, don't sa worry. oo. Meron. At i-interviewin kita dito pagdating mo. Dahil I'm also a radio host. I'm a Oh, radio announcer. ma'am, Yeah. I mean it will be an honor for me ano to be your, guest. Oo, siyempre Yes, walang of course. puwedeng-puwede po. So, nakakatuwa dahil ano, siyempre 'di sabi ko nga ngayon nagsimula sa sobrang hirap sa Pilipinas. Kung nasasaan ka ngayon talaga namang inspiring, 'di ba, at congratulations sa mga achievement na nagawa mo sa Sydney ma'am na bilang kahit na ano single mom, ay talaga namang 'baga nagawa niyo yung gusto niyong gawin at ngayon para sa akin yung achievement niyo, may bahay, maraming natulungang Pilipino. Ang sarap lang. Yung makatulong ka pa lang para sa akin priceless na 'yan, 'di ba? Yung mga nagkaroon ng Napaka bahay, hindi mawawala sa isip nila 'yan dahil kay Madam Fe, nagkabahay kami. So, ang sarap lang. Ngayon, kung may tatlong ano, advices lang man sa property investment kung man sa ating mga kababayang OFW or negosyante kung may pinagdadaanan silang hirap, ano yung mapapayo mo sa mga kababayan natin, ma'am? well, Mhm. sumikap kayo dahil nandito na tayo sa ibang bansa. We can Mhm. unting bagay
tulungan natin sila kasi napakahirap ng buhay sa ibang bansa kung ikaw ay nag-iisahan lang. Kaya kailangan magtulungan. We came from, third world Mhm. country at kung kaya nating umunlad sa ibang bansa, kaya nating lahat yan. Yun lang ang Galing. maipapayo ko sa kanila. Maging Maraming s maging humble pa rin tayo sa isa't isa. Huwag tayong hindi mo alam kung sino yung makakapanood, 'di ba? So sa atin, yun nga. So I'll give you a chance to promote your business sila. So this is your time, ma'am, so promote your business. magandang gabi uli sa inyong lahat. Ako si Faye Hayward. Kung kayo ay pupunta ng Australia at kailangan yung ng maupahan o wala kayong matirahan pangsamantala, takin nyo lamang po ako. Malapit lamang po ako, sa tapat lamang po ako ng stasyon dyan sa Duns. At hanapin nyo lamang po ako, Faye Hayward. Yung pangalan ko po nasa Google, kung Hmm, makalimutan nyo. Faye Hayward, sa Dunside po ako. At matutulungan ko kayo sa mga connection. Halimbawa, gusto nyo ng maghanap ng kahit anong trabaho na na puwede niyong pag-umpisahan, puwede ko rin po kayong matulungan dahil marami po tayong connection. Yun lamang. yeah. So website, type nyo lang sa Google, pangalan ni Ma'am Faye. Pero sana magawa natin ng panibagong ma-enhance natin, rebuild natin yung website niya at saka yung mga kanyang social medias para at least ma-enhance pa, mag-level up pa yung business ni Ma'am. Sana mag-10x pa natin, 'di ba? So yun yun. So maraming salamat, Ma'am, at na-appreciate ko yung time. Huwag niyo pong ibababa yung line at mag-uusap po tayo offline. Of At course. magpapasalamat lang tayo doon sa ating mga taga-subaybay at talaga naman nagtiyaga at nanood at sana po ay nakapulot ng aral. Babayan sa Maraming panonood. salamat Much po at Hindi, okey. ayan Thank para sa you. muli. See you soon, guys. Thank you so much. Thank you. Salamat. Thank you, Ma'am, ah.